Kapag ang isang malakas na pagnanasa ay napunta sa isang bagay na nangangailangan ng parehong katapangan at determinasyon upang makamit, ito ay mahirap pigilan. Isang hari na nawalan ng kaibigan ay nabighani sa isang malakas na pagnanais para sa immortalidad. May takot na maggaya sa destino ng kanyang kaibigan. Nagluksa si Gilgamesh sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Pagsapit ng 8 araw, sa gitna ng pagnanangis ay may kung anong sumagupsit sa isip ni Gilgamesh. Naalala niya ang kanyang nininong si Utnapishtim, ang anak ni Kidin-Marduk. Si Utnapishtim ay binayayaan noon ng mga Diyos ng immortalidad. Pagkaraan nitong makaligtas sa dakilang baha na kumiti sa halos lahat ng buhay sa daigdig. Kailangan niyang mahanap si Utnapishtim. Naglagalag sa gubat si Gilgamesh. Ilang bundok at ilog ang kanyang binagta. Sinasabing naninirahan si Utnapishtim sa dulo ng mundo kung saan sumisikat ang araw. Isang lugar na wala ni isang mortal ang nagtangkang pumunta. Patuloy na naglalakbay si Gilgamesh. Isang gabi, bago matulog, ay nanalangin si Gilgamesh kay Sin, ang Diyos ng buwan. Hiniling niya kay Sin na gabayan at iligtas siya nito mula sa anumang kapahamakan. Pagkatapos, ay pumikit siya at mahimbing na naidli. Ano't sa gitna ng gabi, habang pirming nananaginip, ay may narinig na kung anong kaluskos at angil si Gilgamesh. Dahil sa husay at lakas ni Gilgamesh, ay nagawa niyang patayin lahat ng mga leon. Binalatan niya ang mga leon sa lumikha ng damit mula sa balat ng mga ito. Pagkaraan ng ilang araw, ay narating din sa wakas ni Gilgamesh ang kambal na bundok ng Mashu. Hindi maaaring basta lamang pumunta sa Mashu. May 2 halimaw na nagbabantay sa bungad nito. Mag-asawang taong alakdan. Bahagyang mahintakutan si Gilgamesh nang makita ang mga bantay na halimaw. Maging ang mga taong alakdan ay nabigla sa pagdating ng estranghero. Tinanong si Gilgamesh ng lalaking taong alakdan kung ano ang pakay nito sa pagpunta sa Mashu. Ikwinento naman ni Gilgamesh ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, ang pakikipagsapalaran niya sa malalayong kabundukan, at ang pakay niyang pumunta
kay Utnapishtim upang alamin ang lihim sa pagiging isang immortal. Lubhang mapanganib ang daan patungo kay Utnapishtim. Kailangan mo muna dumaan sa isang lagusan na bumabagtas patungo sa kabilang dulo ng Masyu. 12 milya ang iyon ng nakababaliw na kadiliman. Sa lagusang ito, humihimlay tuwing gabi si Shamash, ang Diyos ng araw. Kaya, kailangan mong makarating sa dulo bago pa man ito bumalik. Kung hindi, ay masusunog ka. Imposibleng kayanin mo ang gantong kahirapan na paglalakbay. Kung ako sa iyo, ay babalik na lang ako sa aking bayan. Gayunpaman, patuloy na nagpumilit at nakiusap si Gilgamesh sa mga taong alakdan. Gagawin niya ang lahat, makita lang si Utnapishtim. Sa huli, ay napapayag din niya ang mga bantay na halimaw. Dalawa, 3 milya. Bahagya ng naghihirapang huminga si Gilgamesh sa sobrang kulob sa loob ng lagusan. Pito, 8, 9 na milya. Bahagya ng nararamdaman ni Gilgamesh ang malamig na ihip ng hangin sa hilaga. 10-11 milya. Bahagya na siyang nakasusumpong ng liwanag sa loob ng lagusan. Sa wakas, pagkaraan ng 12 milya ay narating na rin ni Gilgamesh ang dulo ng lagusan bago pa man bumalik si Shamash. Maya-maya pa, lalong nasiyahan si Gilgamesh nang makita ang isang hardin na hiting sa makukulay at kumikinang na puno. Nang sipatin niya isa-isa ang mga puno, ay namangha siya nang makitang namumunga ang mga ito ng iba't ibang hiyas. May mga diamante, ruby, at pupilo. Sa kabilang banda, habang pinagmamasdan ng dagat mula sa bintana, ay napansin ni Siduri, ang babaeng tagapag-ingat sa dulo ng karagatan, na may isang estrangherong naglalakad papunta sa kanyang bahay. Tadtad ng sugat at galos ang mukha at katawan ng lalaki. Maghunos dili ka. Wala kang mananakaw dito sa aking bahay. Nagkakamali ka. Hindi pagnanakaw ang aking pakay. Tulungan mo ako. Ituro sa akin ang daan patungo kay Utnapishtim. Tulad niya ay gusto ko rin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Masyadong delikado ang daan patungo sa kanya, Ginoo. Kailangan mong tawirin ang dagat na yan. Sa gitna niyan ay matatagpuan ang dagat ng kamatayan. Nakalalason ang tubig sa bahaging iyon. Iyan din ang sabi noon ng mga halimon na nagbabantay sa bungad ng Masyu. Ngunit naglakas loob ako. Sinabukan ko at nagawa ko. Kaya't gaano man kahirap ay susubukan ko pa rin tumawid sa dagat na iyan
Itinuro ni Suduri kay Gilgamesh ang daan patungo sa bahay ni Ur-Shanabi. Dali-dali ay nag-umpisa namang magkakbay si Gilgamesh. Hinanap niya sa kagubatan si Ur-Shanabi. Sa gitna ng paglalakad ay may nakita siyang mga bagay na bato. Dali-dali ay binunot niya ang kanyang palakol at pinagtataga ang mga ito. Umalingaw-ngaw ang ilog sa buong kagubatan. Gusto kitang tulungan, kaibigan, pero sinira mo ang mga bagay na bato na mahalaga para mahagaod ang bangka sa dagat. Kung gusto mo talagang makapunta kay Utnapishtim, ngayon din ay pumutol ka ng mga puno at gumawa ng 120 sagwan. Sukatin mong maigi ang bawat sagwan. Dapat ay 30 metro ang haba ng mga ito. Kapag tapos ka na, ay bumalik ka na rito sa akin. Hindi naging madali ang paglalakbay ng dalawa sa dagat. Sunod-sunod na dambuhalang mga alon at ipo-ipo ang kanilang hinarap. Pagkatapos ng 3 araw ay narating na rin nila sa wakas ang dagat ng kamatayan. Ngayon, ipagpatuloy mo ang pagsagwan. Ngunit huwag mong hahawakan ang tubig, kung hindi ay malalason ka. Sumagwa ng sumagwan si Gilgamesh. At sa sobrang lakas ng kanyang paggaot ay nasira niya ang sagwan. Kinuha niya ang isa pang sagwan at nasira ulit ito. Maging ang 3 sagwan ay nasira niya. Gayon din ang isa pa at ang isa pa. Di nagtagal ay nasira ng lahat ni Gilgamesh ang 120 sagwan. Kung kaya, sinubad niya ang kanyang damit na gawa sa balat ng hayop, saka ito ang ginamit na pangsagwan. Sa malapit na baybayin ay isang lalaki ang nakatanaw sa dagat. Si Utnapishtim. Nagtaka rito habang pinagmamasdan ang paparating na bangka. Ano ang nangyari sa mga bagay na bato? At sino itong estranghero na kasama ni Ur-Shanabi? Isa ba siyang tao? O isa ba siyang Diyos? Anong klase siyang nilalang? Ayaw ko pong magaya sa kaibigan kong si Enkidu na nasawi at nagbalik sa alabok. Ayaw ko pong mamatay. Pakiusap, sabihin ninyo sa akin kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hanggat may bahay na naitatayo sa lupa, hanggat may tabletang inuukitan, hanggat may puot sa mga puso ng tao, hanggat may awayan at sigalot sa mga bayan. Hanggat may dumadaloy na tubig sa dagat, gayon din ang kamatayan.
mananatili ito sa sangkatauhan at walang sino man ang makapagsasabi kung kailan ito darating at walang sino man ang makakapigil dito. Natahimik si Gilgamesh sa tinuran ni Utnapishtim. Ninamnam niya ang bawat salita nito. Maya-maya pa, nagpasalamat si Gilgamesh kay Utnapishtim sa kamalugod na nagpaalam. Samantala, habang naglalakad pabalik sa bangka, nabakas ni Utnapishtim sa mukha ni Gilgamesh ang lubos na pagkaunawa.